Nag-straight duty siya, 16 hours. Pag uwi niya, puyat na, pagod pa. Ayun, sumalpok siya. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina, maging responsable sa money. Tayo nagdo-Dr. Blow Bagsy, ha? No? Sige po, buksan nyo muna yung hood. Okay? So, nandito ma'am ang bukasan ng hood. Diyan. Ito nga. Ito po. So, hatakin mo yan, mama. Ito, bukasan naman ng trunk door. Okay. Bukasan naman ng gas tank. Okay? Biga, angat nyo. Angat mo yung hood, buksan mo. Ayaw bumukas. Ikaw, Sir Erin, buksan mo po. Okay? May kinakapa talaga yan, may secondary lock yan. Anong purpose niyan? Pag halimbawang nasa expressway kayo, nagloko yung lock nyo, kahit anong lakas ng hangin, hindi yan naangat. No? So meron po yung secondary lock dito. So kami, kabisado na namin yan. Iba-ibang kotse, minsan nandito, kakapain nyo lang. No? So sige po, angat mo nga Sir Erin. Yan. Pagka halimbawang, sige bitaw. Ma'am Joyce, halimbawa, wala namang masama, silipin nyo na. Sige, silipin nyo. Yung kaninang, sige, tas angat. Diba, hindi maangat. O, ano po yung nakakawit dyan? Silipin nyo. Yun, very good. So, ayan, o, nakita nyo yung lock nyo. Diba? Yan. Okay? So, ano ba ang Dr. Blow Bagsy? DR. Driver's license. Driver's license, no, sir? And yung D, driver's license, yung R is registration, no? O, unahin natin yung driver's license. Minsan, sa totoo lang, kahit ako matagal na akong driver, minsan, nakarating na ako ng kung saan yung wallet ko naiwan. No? Ang masaklap nga nito, nung papunta ako ron, wala, okay lang, normal driving. Pero nung nalaman ko na naiwan ko yung driver's license ko, doon ako kinabahan, nag-iingat ako mag-drive. Pero ngayon, wag kayo mag-alala, di ba may LTMS na tayo, yung LTO portal. Pagka naiwan nyo, i-open nyo na lang yun. Halimbawa masita kayo ng pulis. Or pag nakagawa kayo ng traffic violation. Okay? So, ang registration nyo naman, dapat laging meron kayong dala. Saan nyo ilalagay yan? Dapat nandito lagi. Okay? So, siguraduhin yung hindi expired. Diba? Ayan yung OR, then the CR, Certificate of Registration. Tignan nyo. So ngayon, ending 9. Diba? Anong buwan siya mag-expired, ma'am? September. September na ang katapusan, no? Pagdating ng October, hindi mo na siya pwedeng ibiyahe. Kasi pwede ka na mahuli ng unregistered vehicle. Magkano violation po niyan? May idea kayo? 10,000 po yan, ha? Unregistered vehicle. No? Plus yung violation mo pa na reckless. 2,000. Okay? Bali 12,000. So, dun pa lang sa doctor or DR pa lang, dapat alam nyo na, no? Na lagi kayo rin kayo may dala. Violation din po yan pagka wala kayong mga ORCR or driver's license na dala. Okay? Yung B sa Dr. Blow Bagsy. Ano po yan, B? Battery, no? O, nasa ng battery dyan? Ito. Yan, okay. Alam nyo, bakit natin tinuturo sa ating driving school ang Dr. Blow Bagsy? Kasi alam nyo, hindi naman tayo puro drive lang eh. Yung pagmamaneho, pwede nyo matutunan niya ng 8 hours to 24 hours. No? Or sabi mo na wala na kayo sa amin sa driving school. Isang buwan, araw-araw lang kayo mag-drive, matututunan nyo yan. No? Yun nga lang, yung maintenance, dapat alam nyo rin. Kaya tinuturo natin yan. Bakit? Bakit nyo alam, dapat nyo malaman yung battery? Ano ba ang purpose ng battery natin sa sasakyan? Sige. Ano po? Yung accessories mostly sa start. Pang-start, ha? Ma'am, pagka lobat po ang battery nyo, hindi po i-start ang makina nyo. No? Diyan magmumula yung kuryente ng sasakyan. Pag lobat, hindi yan. Tutulak nyo, magtutulak kayo. Isa pa, nagkakaroon ng mga corrosion yan eh. Yung namumuti. No? Gawin nyo, kuha kayo ng hose, hinaan nyo lang, tapos toothbrushin nyo. Pag bumabalik pa, lagyan nyo na lang ng mga petroleum jelly. Minsan, panahon namin grasa eh.
no? Pero mas maganda yung petroleum jelly, manipis lang para hindi na siya mag-corrosion. Okay? L sa Dr. Blow Bag C. Lights, no? Okay? So, lights, maraming klase ang lights ha. Tignan nyo kung ano yung unang bubukas ha. May umilaw. Ang tawag dyan is spark light. Pagka halimbawa mga alas 6 na ng hapon, madilim, i-on nyo na yan. Ano ba yung mga kasabay niyang park light na yan sa harap? Dito, tignan nyo sa likod. Kaliwat kanan, umiilaw ang tail light or park light nga kung tawagin. No? O, dyan lang kayo ha. Tingnan nyo, kung may nagbago. Ang tawag naman dyan, bright red. O, anong ginagawa ko? Bakit nagbabago? Brake. Ha? Kung may preno ako, bakit mo kailangang mag-bright red dyan? Para abiso po yan dun sa mga sasakyan na nasa likod nyo. For example, nasa expressway kayo. Ang tutulin ng takbo nyo. Pag ikaw, syempre, medyo magme-minor ka, pepreno ka. Iilaw po yan, magba-bright red yan. No? Ang mangyayari niyan, maaabisuhan mo yung nasa likod mo. Oops, teka, yung nasa harap ko po may preno. Anong gagawin mo? Kayo yung nasa likod, pepreno ka rin. Diba? Hindi yung full stop, no? Alalay lang din. Okay? Tingnan nyo stop. Meron pa yan. Dito kayo. Medyo maliwanag lang ngayon, no? Makikita nyo yung panel gauge na yan or yung dashboard na yan. Iilaw po yan. Umiilaw yan. Makikita nyo yan. Kasi syempre pag madilim na gabi na, hindi nyo na makikita kung ilan na yung takbo nyo or yung mga fuel nyo. Kung nag-overheat ba kayo, hindi nyo makikita. So, iilaw po yan. Okay? Maliwanag? O, paano kung napailaw yan? Ito ang normal niya, naka-off siya. Ma'am, ikaw mag-on nung park light. O, isa lang ha. Isa lang kinlik mo. O, umilaw na yon. Isang on pa. Isang tulak pa. O, okay. Lika kayo. Yan. Umilaw na yung headlight. Patayin kulay ha. Una kanina, park light. Sumunod, kinlik ko ulit yung katulad ng ginawa ni Ma'am Joyce. Headlight na. Diba? Okay? I-off na natin yan. Ito kahit naka-off or naka-on ang headlight nyo, pag turn kayo sa left, nag-signal light kayo, ano may ilaw? Ilaw, signal light sa kaliwa. Pag bumatak naman, pakabig pa kanan, iilaw yung kanan. Yan. So, gabi na, no? Halimbawa, gabi na. O ma'am, liliko tayo sa kaliwa. Diba? Bago ka lumiko, mga 15 to 20 meters, sumisignal ka na. Pag sisignal ka sa kaliwa, eto ma'am, ibaba mo yan. Pag sisignal ka sa kanan, sige ma'am, turn left po tayo. Yan, okay? So ma'am, pagka halimbawang diretsuhan na yung takbo mo, kailangan pa ba nakasignal light ka sa kaliwa? Hindi na. Hindi na, di ba? Hindi mo yan kailangan ibalik. Kasi bakit ka mo ha? Sige, i-turn left mo yung manibela, ikot mo. Sige, ikot. Okay? O, halimbawa, nakaliko ka na. Dediretso na syempre yung manibela mo. Ibabalik mo yung manibela mo. Obserbahan mo yan kung ano mangyayari ha. O, bumalik siya. Di ba? Yan. So, ganun ang signal light. So, Ma'am Joyce, Sir Erin, nasa oil na tayo ngayon. Ito ang tinatawag na dipstick. Hatakin nyo yan. Unang hugot nyo, huwag nyo munang basahin. Punasan nyo muna. Kasi hindi nyo siya makikita. Pansin nyo, di ba? Although medyo kita naman, pero mas accurate yung pupunasan nyo muna. So, malinis siya. Di ba? Yan. Bago lahat, ito po yung puno, then yung kalahati. No? Pagka nandito siya, sabihin nagbabawas, kulang. Pero, doesn't mean naman na hindi na siya pwedeng gamitin. Nagagamit pa po yan kahit hanggang kalahati. Pero hindi advisable yon. Diba? Baka mamaya may leak na pala yan, dalhin nyo na sa mekaniko. No? So sabi ko kanina, unang hugot, wag pansinin, punasan lang. 5, 4, 3, 2, 1. Bilang lang ng mga 5 seconds. No? Hugot. So makikita nyo siya. Andyan. Tanong, di ba dapat hanggang dito puno? Dapat maintain natin yan. Driving school kami, tapos hindi puno. Ang the best na magsukat, dapat umaga.
Kasi sa gabi, magdamag siya, bumababa yan, di ba? So, wag nyo muna i-start sa umaga, sukatin nyo siya. Yun, sigurado yan, puno yun. Kasi kala nyo kulang, kasi kapapatay ko lang ng makina, di ba? Ginamit natin. So, meron pang langis yan sa taas ng makina. So, eto naman, maraming water dito ha. Dalawa. Merong water na para sa windshield, then water na pinaka-importante, tubig ng radiator. O, eto, wag kayo magbubukas ha. Pagka mainit ang makina, ano mangyayari? Sabugan kayo niyan. Ha? Malakas ang pressure niyan, mainit yan eh. Konting pag binuksan nyo yan, tatapon sa mukha nyo yan. O, dito nyo na lang lagyan ng tubig sa reserve water reserve. Silipin nyo. Meron, di ba? Okay? So, meron pa dong maximum and minimum. So, nakikita nyo naman yan. Obvious naman na alaga siya at puno siya. Dito naman, nilalagay naman to, nilagyan na ng tubig para dyan sa windshield wiper. Ano yung susunod? B? Brakes. Yan, preno. Kabisado mama. Parang may tinitingnan ka eh. So, preno, actually, pagka nakamag sa sasakyan, medyo matatanaw nyo eh. Eto, dito kayo. Yung brake pads. Yan. Medyo tanaw siya ng konti. Pero syempre, medyo malaliman na yan. Pa-check nyo pa rin sa mekaniko yung tinatawag na PMS. No? Every change oil nyo, isabay nyo na yung PMS na yan. Okay? So, dapat alaga rin tayo sa brake fluid. Ito po nilalagay ang brake fluid. Meron siyang minimum and maximum. Okay? Natin, ano pa? Air. Gulong. Yung gulong natin, meron niyang sukat eh. Tinatawag na PSI. Pound per inch. Diba? So, yung pound per inch na yun yung bigat or dami ng bigat ng hangin. Hindi yung paramihan to kasi yung sa mga bike, tawag din po doon pound per square inch. Okay? PSI, dapat nasa, ako kasi nasanay ako sa 35. 35, then dito sa likod, nasa 33, o kaya 30 to 33. O bakit mas mabigat yung nilalagay kong hangin sa harap? Dahil sa engine. Dahil sa engine. Nandyan yung bigat. Ang bigat ng engine eh. Biro mo, tapat na tapat siya. Tayong pasahero, dalawa na silang bubuhat or apat na. Dito sa harap, dalawang harap na gulong, kaliwat kanan, engine ang binubuhat niya. Dr. Blowbag C, letter G, gasoline. Ano ba mga gas kinakarga natin sa gasolina sa kotse natin? Minsan may gas, may diesel, di ba? So, pero lahat naman yan unleaded pagdating sa gasolina. Meron lang regular and premium. O, tignan nyo rito. Paano natin malalaman? Ikaw naman, Sir Erins, ang pumasok. Yan. So, i-on natin siya. Oh, nakakambyo ba? Check muna ha. Sige, start. Okay, bitaw clutch. Yan. So, Ma'am Joy, Sir Erins, makikita nyo yung fuel gauge yan. Ilan siya? Nasaan siya? Halos nasa kalahati lang, di ba? So, pag puno, nasa ng yung pinaka kamay niya. Nasa F. Nasa F, no? Yun ang full. Yung E means empty. Okay? Pero huwag kayo mag-alala. Ang mga sasakyan naman, pag nasa letter E na, baka mamaya kabahan kayo, lalo na pag out of town or expressway, hindi pa hihinto agad yan. Magwa-warning pa yan, may ilaw pa po dyan. No? So makakatakbo ka pa ng mga 10 kilometers dyan. Kaya huwag kayo magpanik. So yan, may laman pa kasi siya, kalahati pa lang, kaya hindi pa kayo titirik nyan. At lalo rin sinabi ko, pumunta kayo sa E, hindi pa umiilaw yung warning sign, hindi pa rin kayo titirik nyan. Pero pag umilaw na yung warning sign, huwag naman kayo pakampante. Baka sabihin nyo, ay hindi, di meron ng gasolina ang nakita. Hindi, okay pa. Meron pa kung wala na kayo makita. Umilaw na, yari na, di ba? Pero hanggat maaari, maging habit nyo, pagka 1/4 na lang yung natitira, magpagas na kayo. Ha? Okay? Okay? So, ano yung S sa Dr. Blowbag C? Steering. O ano ba yung natutunan or tinuro namin sa inyo sa theoretical na steering? Merong one hand, ano pa? Hand over hand, tsaka
hand to hand. Okay? Doon muna tayo sa hand to hand. Okay? Ma'am, halimbawa, turn tayo sa kanan. Hand to hand. So, okay? Balik mo tong yan. Yan. Okay? Very good. Sige pa. Sagad mo, full turn mo. Yan. Very good. Sige pa, full turn. Okay? So, balik. Hand to hand uli. Oh, mali ihahatid mo na ang kanang kamay mo. Abangan mo lang. Sige. Yan. Okay? Actually, ma'am, practicein mo yung hindi mo nilalayo yung bitawan mo muna. Ako muna. Di ba ginagawa mo? Parang dinadakot mo lang siyang ganon. Hindi. Huwag mo nang anuhin. Huwag mo na. I-slide nyo na yung kamay nyo. Oh. Okay po. Okay? Mas madali yung ganon. Mas safe pa yun. Kasi ilang seconds pa yun eh. Yung paghawak mo, may mga 0.5 seconds pa yan. Tatagal yun. No? So, sige, dun tayo sa tinuro ko. Hand to hand uli. I-slide mo lang yung kamay mo. Oh, nag-cross na siya. Balik. Okay. Sabi ko, huwag mo nang aalisin. I-gas-gas mo lang yung kamay mo. Yan. Okay? Yan. Oh, dun naman tayo sa hand over hand. Balik uli sa kanan. Ganito hand over hand. Yung kanan mo lalagpas sa kaliwa. Yan. Hand over hand. Ngayon, pag binalik mo naman, yun naman ang isa, yung over sa kanan mo. Okay? Sige. Turn right. Yun. Very good. Nice. Sige pa. Yan, tuloy lang. Yan. Okay. Very good. Kabila. Yan. Very good. Very good. So, ang one hand naman, hindi pa namin ina-advise sa inyong gawin nyo yan eh. Pero, kahit pa paano, gawin nyo na rin habang nandito kayo sa driving school, di ba? Sulitin nyo na. Sige ma'am, diin ng konti. Yung kaliwang pang one hand mo, bakit kaliwa? Lalo na kung manual ang gagamitin nyo, kasi yung kanan mo, abang po yan sa cambio. Pangalawa, meron tayong pang rest dito. Sige ma'am, yan. Pag nasa expressway ka, relax. O ma'am, one hand. Alright. O medyo hirap pa. Okay. Balik. Okay. Y. Dr. Blowbagsy, after ng steering, letter Y, yourself. No? Dapat kondisyon ng inyong katawan. Pagka kayo ba pagod or puyat, may isa ba ka nag-work? Mayroon sa inyo taga-call center? Mga nurse? Nurse po. Nurse ka, ma'am? Opo. Ito totoo. Meron, di ba meron akong auto repair shop, kung alam nyo. Meron akong naging client na galing sa duty, di ba? Kasi ako BS Rad Tech ako eh. X-ray tech ako. So nag-duty ako sa hospital. Yung kapalitan ko, hindi pumasok. So anong nangyari sa akin? Nag-straight, di ba? Ganon yung nangyari sa client namin na nurse. Nag-straight duty siya, 16 hours, na dapat papasok siya, out na siya ng 10. Yung 10 to 6, hindi siya, in-straight niya. Pag uwi niya, puyat na, pagod pa. Ayun, sumalpok siya. No? So, yourself, letter Y, dapat pag pagod, puyat, or meron kayo nararamdaman, nahihilo, huwag kayo mag-drive. Sinisipon. Uminom ka ng mga gamot na pang gamot sa sipon, di ba? Nakakaano siya, yung drowsy, di ba? Except na lang kung non-drowsy, ininom mo, pero wag pa rin kayo mag-drive kung wala kayo sa kondisyon. Okay? So, Dr. Blowbagsy, natuto po kayo? Yes, okay, sir. sige. Majesty Driving School. Dito ay tiyak ka na matututo. Majesty Driving School. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina, maging responsable sa manibela.